Walang buwan ang gabing iyon. Madilim ang kapaligiran. Ang mahinang pagsalpok ng tubig sa bangka ang tanging bumabasag sa katahimikang bumabalot sa wawa. Paminsan-minsan ay maririnig din ang matining na huni ng pag-ihip ng malamig na hanging habagat. May isang namamangka, si Mang Idring. Papauwi na siya mula sa maghapong pangingisda at ngayon lang siya ginabi ng ganito. Ang suot niyang itim na bonete at katernong sweater na may mahabang manggas ay nagtataboy sa malamig na hangin. Sa kadiliman ay hindi maaninag ang kanyang malungkot na mukha dahil ang gaserang ilawan na tanging nagdudulot ng liwanag ay nasa likuran ng mangingisda. Minamalas talaga. Sabay buntong hininga ni Mang Edring habang patuloy sa pagsagwan. Saglit niyang tinapunan ng tingin ang mga nahuling isda sa sisidlan. Mahigit kumulang na 2 kilong tilapia ang laman nito. Napailing si Mang Edring. Alam niyang may panahon talagang matumal ang huli sa wawa, ngunit may araw rin naman na halos lumubog ang bangka niya sa dami ng huli. Makakaraos rin kami rito. Tinutukoy niya ay ang tilapiyang para sa kanyang pamilya. Baka bukas swertehin na ako. Positibo pang bulong muli ni Mang Edring sa sarili. Ito ang kagandahan sa ugali ni Mang Edring. Hindi nawawala ng lakas ng loob. Lagi siyang may pag-asa at kailanman ay hindi niya sinisisi ang hindi magandang pangyayaring dumarating sa buhay niya, sa iba o maging sa pamahiin man. Tulad ngayon, kakaunti ang kanyang huling isda pero hindi niya ibinibintang ito tulad ng karamihan sa nakatira sa ilalim ng wawa. Dito kasi sa kanila, lalo na sa mga mangingisdang tulad niya, ay may bulong-bulungan na muli na namang nagising daw ang nakatira sa ilalim ng wawa. Kaya naniniwala silang tutumal ang mga isdang nahuhuli. Mas mabuti pa raw na dumayo na sila sa ibang lugar dahil mahirap na at baka sila pa ang makatuwaan ng nakatira sa ilalim ng wawa. Natawang umiling-iling si Mang Edring nang pumasok sa isipan niya ang mga pinagsasabi ng kasamahan. Kontrang-kontra siya dito at tahasang sinasabi niya kahit kanino na hindi totoo ang pinagsasabi ng mga ito. Walang alamat ang wawa. Dito na isinilang ang aking mga nuno at gaya kong naging buhay din nila ang pangingisda. Bakit ni Ha ni Ho ay wala silang ipinamana man lang na kahit anong kwento tungkol sa wawang ito? Bulalas niya minsan sa pagtatalo nilang magkakaibigan sa isang inuman. Maniwala ka, Idring, may halimaw na nakatira sa ilalim ng wawa. Kung wala ba, bakit may nagbubuwis ng buhay dyan taon-taon? At saan ba nakita ang matandang krus? Hindi ba dyan sa ilalim ng wawa? Ko, mga sabi-sabi lang yan. Alam naming may natapos ka rin kahit papaano sa paaralan, Idring. Pero hindi mo ba naisip na mula nang kinuha ng mga nuno natin ang krus sa ilalim ng wawa ay may nagbubuwis na ng buhay sa atin? Kung alisin ang wawa dyan at palitan natin ang highway, hindi ba't may mamamatay din? Huwag niyong sabihin may halimaw din sa ilalim ng highway. Sa totoo lang, hindi ba't mas marami pang namamatay sa kalye kesa dito sa ating wawa? Ay nako, Edring, kung ayaw mong maniwala ay wala kaming magagawa. Basta kami maniniwala na may nakatira dyan. Utot nyo. Natatawa at malakas na bulalas tuloy ni Mang Idring sa sarili nang maalala ang pagtatalo nila nung mga kasamahan. Muli ay patuloy siyang gumaod sa gitna ng madilim at tahimik na wawa. Nang biglang napansin ni Mang Idring na parang hindi man lang umuusad ang bangkang kinalululanan. Parang hindi ito umaandar kahit gaano pa kalakas ang gawin niyang pagsagwan. Tiningnan niya ang magkabilang pampang ng wawa para matukoy ang kinaroroonan. Nandoon pa rin ang maliit na liwanag sa kanyang kaliwang panig na kanina pa niya napapansin. Dapat kanina pa ako nakaalis dito Nalilitong tanong ni Mang Edring sa sarili. Tiningnan niya ang dakong unahan ng bangka. Madilim at wala siyang maaninag. Isip niya ay baka nabara siya sa hindi niya maipaliwanag na bagay na nasa gitna ng wawa. Ngunit halos araw-gabi niyang tinatahak ang wawa ay wala naman siyang alam na maaring maging sagabal sa gitna nito. Dali-dali niyang binaba ang sagwan at inabot ang gaserang nasa kanyang likuran. Titingnan niya kung ano ang pumipigil sa bangka. Inililis niya ang kanang manggas ng sweater at dumukwang siya sa bangka at kinaba ang malamig na tubig ng wawa. Aba, ano to?
Nagtatakang wika niya sa sarili nang may mahawakan siya. Mabigat! Bulalas niya nang subukan niyang angatin ang bagay na nakapa. Nang bigla-bigla ay may makinis at malamig na bagay ang mahigpit na humawak sa kanyang kamay na nakalubog sa tubig. Sa pagkagulat ay otomatikong hinila ni Mang Edring ang kanyang braso, ngunit hindi niya iyon magawa. Mahigpit ang pagkakahawak niyon. Sunod-sunod niyang sinubukang muling ikawala ang braso, ngunit wala pa ring nangyari bukod sa pag-uga ng kanyang bangka. Nanatiling nakalubog ang kalahati ng kanang braso ni Mang Edring sa malamig na tubig ng Wawa. Kinabahan na si Mang Edring. Nalilito siya. Sa katahimikang bumabalot sa Wawa ay parang naka-loudspeaker ang pagtibok ng kanyang puso. Malamig man ang hangin ay unti-unti pa ring namumuo ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. May ideyang naisip si Mang Edring. Sa pamamagitan ng kaliwang kamay ay inabot niya ang sagwan upang sundutin ang bagay sa tubig. Kung kailangan paluin niya iyon, ay gagawin niya. Hawak na niya ang tangkay ng sagwan nang maramdaman niyang unti-unting hinihila ng bagay na iyon ang kanyang braso. Hinihila siya palubog sa tubig. Mabilis na inangat ni Mang Edring ang sagwan at saka sunod-sunod na hinataw niya ang nasa tubig. Bukod sa pagtalsikan ng tubig ay patuloy pa ring hinihila siya palubog. Binitawan niya ang sagwan at nanlaban siyang iniyakap ang kaliwang braso sa bangka para makabuelo siya at labanan ang humihila sa kanya. Ngunit hindi niya makayanang labanan ang malakas na puwersa. Biglang-bigla tuloy ang pagragasa ng alaala niya tungkol sa halimaw sa ilalim ng Wawa. Ngayon ay parang naniniwala na siya. Baka totoo ngang may halimaw. At ngayon nga'y tangan-tangang hinihila ang kanyang braso. Hindi ito totoo. Git niya sa sarili na ngayon ay nababalutan ng takot, kilabot at sindak. Hinigop siya. Hinahatak siya ng napakalakas na puwersa. Hindi na niya makayanan. Isang napakalakas na sigaw na lamang ang kumawala sa bibig ni Mang Edring bago ito tuluyang bumigay at sumama sa humihila sa kanya nang hindi tiyak na nilalang mula sa ilalim ng Wawa. Ilang sandali pa ay naging tahimik na naman ang tubig ng Wawa. Tanging ang tahimik na dalisdis na lamang ng daloy nito ang maririnig. Wari nagbabadya na may kalaliman itong hindi maaarok. Kalalimang nababalot ng misteryo at hiwaga. Wala na si Mang Edring. Ang tanging nananatiling nasa ibabaw na lamang ng Wawa ay ang kanyang bangka at ang ilawang gasera sa lapag ng bangka na nasa kasalukuyan ay tinatangay na ng agos. Ayon ito sa isang testigo na nakarinig sa malakas na sigaw ni Mang Edring bago ito tuluyang maglaho. Maraming salamat sa pakikinig. Ang kwentong inyong napakinggan ay hango sa sikat na 90s YA series na pinamagatang B1 Gang Adventure and Mystery Series, Book 1, Halimaw sa Wawa. Ngayon ay ginawang podcast series para muling bigyang buhay. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na chapter ng B1 Gang Adventure and Mystery Series, Case File Number 1, Halimaw sa Wawa. Shop Plato's Closet tax-free August 2nd through 4th for back-to-school styles. We sell the trendy, gently used styles you need to make a difference in the world and in your wallet for back-to-school shopping. Save up to 70% off regular retail prices by choosing recycled styles. Save even more when you shop tax-free this weekend. Make a change that others can respect and repeat. Shop Plato's Closet in North Charleston and West Ashley this year for your back-to-school looks. Plato's Closet, located in West Ashley on Sam Rittenberg Boulevard and North Charleston on Rivers Avenue.